So, bago po ako pumasok ng theater, ang alam ko, mahal ko ang Alamati. Pero, nung lumabas po ako, sorry, hindi ko na po mahal ang Alamat. So, ayan na nga. So, ito na. Ang tagal ko na itong gustong sabihin. Wala kang mapagsabihan eh. So, alam kong walang humihingi ng opinion ko, pero gusto ko pa rin mag-express ng nararamdaman ko. About po dun sa concert na naganap, basta nung December 1. Hindi ko na maalala. Dagundong Alamat, sobrang naging successful at sobrang saya. Parang one of my isa sa pinaka the best na night na nangyari sa akin. Yung gabing yun. Parang ayaw mo nang matapos. Sobrang saya niya talaga. Kasi siya nag-exceed sa expectations ko. So, congratulations po sa lahat ng staff, sa lahat sa Alamat, sa kay Sir Jason Laksamana. At yung iba pang hindi ko naman kilala lahat ng staff. Siyempre sa Magiliw na rin. Lalo na yung mga naka-attend, sobrang saya. At kahit po yung hindi naka-attend, yung nasa bahay lang, nangangarap na one day, someday, mapanood din nila. Siyempre, kahit hindi nyo manapanood yung araw na at least, nasa puso nyo pa rin yung pagsuporta nyo sa Alamat. Ayan. So, row 4 po ako. Nag-uumpisa pa lang, sobrang saya na. Lalo na nung nag-start na may pa-countdown pa. Talagang kung may sakit ka sa puso, aatakihin ka eh. Yan. So, bago yung main event, meron munang pa-event yung Magiliw na Ugong. Ito yung may event para to sa mga fans. So, may mga nag-perform dito at hindi basta-basta po yung mga nag-perform. Dancing, singing, sabay nilang ginagawa. Pero nagagawa nila ng mabuti yung dance and singing nila. Sobrang galing talaga. So, and then, ang saya, ang daing pa merch. Tapos, lahat, parang family na rin. Parang kahit nun lang kayo nagkita, nagkakilala, alam nyo na you have something in common, na yun nga yung pag-support nyo sa Alamat at sobrang sarap sa pakiramdam. Parang nakita mo yung pamilya mo na matagal mo nang hindi nakita, pero alam mong pamilya mo siya by heart, sa puso mo. And then, ayun, nung nag-start na, ayun na, doon na talaga ako napanganga. Kasi nung nakita ko na sila close up, hindi siya ganun ka-close, malabo pa rin yung mata ko. Pero malapit na rin. Kitang-kita mo talaga sila. Lahat sila ang liliit ng mukha, lahat sila gwapo. Lahat sila may kanya-kanyang datingan eh. Pero, sorry, yung mata ko talaga, andalas dumapo talaga, kay Tomas and RG. Silang dalawa yung laging napupuntahan ng mata ko. Si RG, ito, gusto ko nang sabihin yung natuklasan ko kay RG. Iba si RG. RG hits different sa personal talaga. Iba siya. Mas attractive, mas appealing siya sa personal kaysa sa napapanood mo lang siya sa YouTube, sa TikTok o kung saan kasi social media, sa mga MVs. Si RG hindi ko siya masyadong napapansin eh. Pero nitong sa personal, isa sa mga kumuha ng attention ko. RG talaga, iba. Ang ganda ng mata niya and may something sa kanya na ang ganda ng mata niya and then may connection kang ma-feel sa mata niya. And then sa movement niya, and then ang galing din niya kumanta, ang taas din ng boses, ang ganda din ng falsetto. Meron siyang appeal po sa personal na hindi mo mararamdaman. Pag napanood mo lang siya sa YouTube or kahit sa ang video dyan, Facebook, TikTok, iba siya sa personal. Siya? Hindi ko nakakaantig. No? Yung gano'n, nakaka-touch. No, hindi ko alam kung akma ba yung term na ginamit ko. Basta nakakaantig si RJ pag nakita mo siya sa personal. Kahit na hindi siya sa'yo nakatingin, may iba siyang kinakausap na fan, may iba siyang tinitingnan, ibang attention niya. Yung eyes niya. Gustong-gusto ko yung eyes niya. Napaka-sincere ng eyes niya. Ang precious niya, kumilos. And si Joe naman, kung gaano mo siya nakikitang sobrang gwapo niya sa TV and sobrang lupit ng sumayaw, kahit sa personal, ganun din. Ganun siya. Naghaya ko sa kanya nung malapit na akong sumalang sa meet and greet. And nag-hi din siya. Ang cute, ang gwapo niya. Ang bait nilang lahat, ang bait niya. Gusto ko yung vibe niya. Parang ang sarap ng kasama, kabanding, katropa, ganun. Tapos si Taneo, kung gaano mo siya nakikita na sobrang galing niya sumayaw sa TV at kung ganda rin siya ka-pogi. Ganun din siya in person, ganun din siya. And ang bait ng aura niya, si Taneo, ibang very approachable na tao. Si Taneo po, sobrang Pinoy po ng look niya. Sobrang Pinoy.
Ayan. Tapos si Alas po, sa personal, sa totoo lang, ang angas niyang mag-perform. Ang angas niya, and gusto ko yung pagiging Bisaya niya. Kasi nung sa meet and greet, naririnig ko siya nagsalita. At yung tono, naririnig ko yung puntong Bisaya niya. Sobrang proud lang, di ba, na may Bisayan blood ako. And gwapo rin siya, syempre. Sabi ko nga lahat naman sila gwapo. Ayan, so sabi ko nga si Alas, sobrang angas niya sumayaw. Ano mo yung ano ni Alas kita mo yung gigil sa sayaw niya, sa performance niya eh. Si Mo naman, si Mo, kung gaano siya kalupit sumayaw dun sa TV o sa screen, sa pinapanood mo sa cellphone, ganon na ganon din siya kagaling sa personal. At kung gaano siya kagwapo, yung mukha niya, ganon din. Pero sa totoo lang, mas siguro dahil mas meron akong close encounter kay Mo, siya yung sa anim, siya yung meron akong pinaka close encounter. Masasabi ko na yung mukha ni Mo sa personal, siya, maangas. Kasi sa TV nun, maangas din eh. Maangas, pero yung mata niya ang amo. Ang amo ng mata niya. Maangas ang mukha, maangas ang datingan, pero maamo yung mata. And yung ilong niya, ang tangos. And I think mas bright ang complexion niya sa personal kaysa sa TV lang. Ayun, so ayun na nga po yung natuklasan natin kay RG na mas attractive and mas appealing pala siya in person. Pero alam nyo ba na sobrang nanatili po ako sa Purok 5, as in, kung nai-impress ako kay Tomas nung napapanood ko pa lang siya sa social media, sa TV, TikTok, and sa cellphone, sa screen, lalong higit na mas humanga talaga ako ng dumoble, tumriple yung paghanga ko sa kanya. And sabi ko nga, during the concert, talagang inagaw ni RG and Tomas yung attention ko. And lagi talaga ako napapatingin kay Tomas. Hindi lang dahil sa bias ko siya. Hindi dahil, not only because of that. Ang galing pala niya, sobrang galing niya sumayaw. Mas magaling siyang sumayaw sa personal kaysa ron sa mga pag nanonood lang ako ng mga dance practice. Kasi usually, pag dance practice, ang umaagaw ng attention ko dyan, Jao tsaka si Taneo, and then minsan mo rin, pero Jao and Taneo talaga yung nakatitig ako doon kasi yung sa moves nila. Ayan, during the concert and after the concert, mas lalo ko siyang hinangaan, as in, wow, napapatingin ako sa kanya dun sa fashion niya habang nagko-perform siya. Andoon, nag-aalab yung fashion niya. Madalas ko siyang napapansin sa pagkanta, yung voice niya kakaiba, and sa visual din, pero dito live akong nanonood. Iba pala yung moves niya, talagang palaban din. Iba, mas magaling siyang sumayaw in person, mas magaling siyang mag-perform in person kaysa sa napapanood mo lang sa social media. And pag nagpo-perform siya, yung mukha niya sobrang aliwalas, and nakitang-kita mo na sobrang gusto niya yung ginagawa niya. Yung mukha niya sobrang amo, sobrang fresh, sobrang young looking, as in nakakagaang ng damdamin. Nag-smile siya the whole time na nagpo-perform, at nakikita mong enjoy siya at masaya siya sa ginagawa niya, at ikaw din, nagiging masaya ka din. Minsan gusto kong iba yung mata ko, doon naman sa katabi niya, kung sino man yung katabi niyang member, babaling ako ron, pero pag nakikita ko yung mukha niya na ganun, tuloy-tuloy, very consistent, yung energy, hindi nagbabago, yung sa tao, yung pagiging masaya pagiging maaliwalas ng mata niya, yung fashion, hindi nawawala yung alab, andun pa rin, consistent, tuloy-tuloy. Kaya talagang mapapatingin ka talaga sa kanya. So, napatingin ako sa kanya hindi lang dahil sa bias ko siya, kundi dahil ang galing niya. Ang galing niya in person. Kaya pumasok akong Tomas bias at lumabas akong sobrang Tomas bias. Pero alam niyo, lahat sila sobrang galing. Sobrang galing nila at lahat sila ang liit ng mukha. And sobrang saya talaga ng concert. As in, lahat sila mahal ko. Alam niyo, pumasok po ako doon ng theater ng mahal ko ang alamat. Pero nung lumabas ako, sorry, hindi ko na sila mahal. Dahil mahal ko na sila. And during ng performance, talaga naisip ko nun, mas lalong nabuo sa sarili ko na dapat talaga tumulong tayong mga P-pop supporters. At sa sarili ko din, lalo kong nag-alab o sumidhi yung pagnanais ko na tumulong para spread ang Filipino music. And tulungan din, i-promote din yung mga P-pop groups tulad na to, mga Pinoy artists, kasi
Can you imagine? My God, ganito ka-talented ang Pilipino. Singing, dancing, tapos ganito sila kagaling mag-entertain and sobrang totoo nila. And then, Pinoy din ang mga, gusto ko rin ang mga aura nila. Para sa akin, lahat sila very Pinoy ang mga aura nila. Ganitong mga talent ang meron tayo dito, pero bakit lagi pa tayong nakatingin sa iba? As in, lagi pa tayong nakatulala. Wala namang masamang humanga sa iba, pero hello, hey, parang, hey, kilala nyo ba to? Kilala nyo ba tong Alamat? Ito, na nagko-promote ng Filipino cultural tradition. And then, kadalasan sa mga MV nila, yung mga steps, mga lyrics, lagi silang may sinasamang something na very Pinoy or nagpo-promote ng Filipino culture and tradition, and yung history din natin, ina-expose din nila. So, ang galing lang ng mga ganong mga P-pop groups. And isa sa pinakagusto ko sa Alamat is Filipino din yung company na may hawak sa kanya. Kaya, gustong-gusto ko talaga to. Yun, so salamat ulit sa buong staff na bumuo para maging possible at maganap yung event na yon. Nagdadalawang isip talaga ako na pumunta sa concert, pero nung nasa concert na, pagsisisihan ko pala kung hindi ako nagpunta. Sobrang saya niya talaga. So hanggang sa uulitin, Alamat and sa buong team, maraming salamat. Sobrang saya. Lahat naman sila magagaling sa kahit saan. Pero talagang unique para sa akin yung voice ni Tomas. And then, pag nakikiharap siya sa tao, maano mo talaga yung gusto niyang mag-entertain. At gusto niya, as much as possible, gusto niya sanang ma-accommodate lahat. Nung ugo nga pala, may isang lalaki sa akin dyan na nag-approach sa akin at unang kumausap sa akin na Maggiliw from San Jose del Monte, Bulacan. Solo goer po siya. Hi sa'yo, salamat, ang bait mo. Bait naman lahat ng Maggiliw eh. And then, dun po sa theater naman, sa kaliwa ko, katabi ko rin, solo goer din po from Ilocos Norte. Wow, from Ilocos Norte. Tapos nag-hotel na lang po siya dun, kinabukas na daw po siya uuwi. Hi sa'yo, salamat sa pagsabay sa aking tumili at pasensya ka na rin sa tinis ng boses ko. And shout out ko din yung nasa kanan ko naman from Parañaque City, Mobayas to. Hi sa'yo, ate. Salamat, sana magkita-kita tayong muli.